Okay, purihin po ang Panginoon. Darako na po tayo ngayon sa pinakamalagang bahagi ng gawain, ang pagsasalo-salo po natin sa biyaya ng katotohanan ng kanyang salita. Ano? Yung ating tema ay hanapin mo muna ang Diyos. Seek God first. Ano po? Pinaka-ugat. Pinakamahalaga. 5 days na inihanda ng Diyos yung bahagi ng pangangailangan at bahagi na kung saan kapakinabangan ng tao. No? 5 days, andyan na po yung araw na magiging maaliwalas para sa kanyang pagkilos. Andyan na rin ang gabi para sa oras ng kanyang pamamahinga. Nako? Kasunod nun, ang lahat ng bagay na kanyang pangangasiwaan at pang-anim na araw, pinakahuli sa kanilikha ng Diyos, ang tao. Nako? Pinakamataas. Now, sa bawat paglikha, sa bawat araw, minamasdan ang Diyos yung kanyang nalikha. At pagkatapos, nawiwika niya, mabuti. Okay? Mabuti. Pangalawang araw, ganun pa rin. Mabuti. Walang masama. Walang lumitaw na masama sa nilikha ng Diyos. Pangatlong araw, ganun pa rin. Pang-apat, ganun pa rin. Pang-lima, ganun pa rin. Pang-anim, sa kanya tinignan ng lahat. Kasama ang tao. Sa kanya sinabing, pinakamabuti. You see? Pinakamabuti. Perfect. No? Sa verse 31, binanggit niya po yan. John chapter 1, verse 31. Na po? Bagamat nung sumuway ang tao, na po, ang sabi ng Genesis chapter 3, verse 7, nagkaroon nga sila ng kapagkaunawa matapos kumain noon. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ang ganda ng ating pag-aaral sa Sunday School kanina. Yung kahubaran dyan, pati yung spiritual. Ano? Hubad, ang sabi dyan, hubad sa kabanalan, hubad sa buhay na walang hanggan, hubad sa kasaganaan, hubad sa katagang pinakamabuti. Ano po? Ayan po yan. Napasa tao ang kamatayan. Kaugnay sa ating pag-aaral. Kamatayang pisikal, kamatayang spiritual. Ano po? Ang Diyos ay buhay, pero ang tao ay patay na sa panahon ng kanyang pagsuway. Ano ba? Now, sa Genesis chapter 3, verse 17 to 19, ito po yung kinasadlakan ng tao. Yan. Ito naman ang sinasabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Pansinin niyo, ha? Sa hirap, pagsisikap, struggle. Ano po? Ito naman, ang sinabi ng Diyos, okay, magmumula, tuloy. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong
kakainin. Kaya akala nyo magaganda yung ating pagkain? No, hindi na. Hindi na po yan. Hindi yan yung talagang inihanda ng Diyos nung una. Ha? Pagkain gubat po yan. Ano man ang ihain mong masarap sa sanglibutan, pagkain gubat pa rin yan. Mga damutinik ang iyong aanihin. Kaya pumunta ka sa ospital ngayon, ang daming mga pasyente dyan. See? Ang dami kung ano-ano sapagkat bahagi yan ng ating aanihin sa pagsuway ng tao. No? Sa Diyos. Nandyan po yan. Kaya ang tao, walang hanggang pagsisikap. Walang hanggang pagnanais, pagmimithi, paghahangad hanggang sa panahon ng kanyang kamatayan. Yan po ang bahagi na kung saan makikita po natin. Ano? Naalala ko sa Abangan, yung lugar ko po dyan, kapirasong lupa po dyan, simula sa bakod ko, sa barbed wire, siguro mga 15 meters mula sa bakod ko, no? Daanan na yan. Marami na, puro magkakapatid na dyan ang nakatira. Now, nakita ko mayroon ng malaking hukay. Na po? Nakatambak ng ganyan. Halos sa daanan na nila mismo. Sa daanan nila. May mga batong malalaki. Yung pala, nung silipin ko, ang lalaki ng mga bato doon na hindi na nila mailabas. Ano po? Nabalitaan ko na lang, nahinto na yon. Nabalitaan ko na lang na nagalit yung isa sa mga kapatid doon, magkakapatid. Nagalit. Ang sabi niya sa mga naguhukay, pag hindi nyo tinigilan yan, kayo ang ibabaon ko dyan. Sabi nung talagang malaki katawan nun. Pag hindi nyo tinigilan yan, kayo ang ibabaon ko dyan. Pagkatalikod nun, nagsalita yung isa. 3 yung naguhukay. Sabi niya, siguro yan, hindi niya alam na mga pastor tayo. Nakita niyo? Hindi niya alam siguro yan na tayo mga pastor tayo. Okay? Seek ye first. Hanapin mo muna ang Diyos. Kasi pagkatapos niyan, ang Diyos sa mga ngasiwa ng buhay mo. Okay? Kaya sabi ko nga mga minamahal, handa lang nyo yung mga kaisipan nyo, dapat nating tanggapin, ito yung takbo ng mga uling araw ngayon. Ano po? Lumitaw na po yung mga ilan. Nandiyan na po yan. Yung mga nagsasabing sila na ang Kristo, katulad nito ni Kibuloy, hindi ako nahiyang sabihin yan. Anong sabi niya? Ako at si Kristo ay iisa. Siya na ngayon, iisa na sila. Dati sa kanyang sanglibutan. Dati, siya? Anong tawag nito? Beloved, appointed Son of God. Ngayon, si Kristo at siya ay iisa na. Ang dami ring naniniwala sa kanya. Kung anong sabihin niya, baw lang yung lahat. Pinagtatanggol pa siya. Tandaan natin. Kaya darating ang panahon, makikita natin, pansinin po ninyo. Ano po? Mayroon na ang mga lingkod ng Diyos na hahawak na mga posisyon sa gobyerno. Sa kabila ng babala ng Biblia, walang pakiglingkod ng sabay, no? Sa dalawang Panginoon. Kapupuotan niyang isa, saan ba matatagpuan yan? Luke chapter 6. Matthew chapter 6, verse 24. Kapupuotan niyang isa at magiging tapat siya sa isa. Okay? Okay na yan. No? Huwag na niyong sundan. Matthew chapter 6 verse 24. No? Kaya kung ang puso mo sa Panginoon talaga, no?
igapos mo sa Panginoon. Ha? Sino ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan, sa desire, sa motibo ng iyong buhay. No? Now, desire. Papasok ang iyong motibo. Naalala ko ito kasunod yan. Si Peter, nung tawagin siya, sa Matthew chapter 4, verse 18 to 19, tinawag siya ng Panginoon. Come, follow me. Sumunod kayo sa akin. Nung sumunod si Pedro, iniwan niya ang kanyang pamilya. Totoo yun. Iniwan niya lahat ng kanyang kasangkapan. Ang hirap magpundar. Pero dahil sa Panginoon, sinunod niya. Pero pagkatapos po nun, pagkalipas ng ilang panahon, namatay na ang ating Panginoon Kristo, nabuhay na maguli, nakita na niya uli na nabuhay at bumangon ang ating Panginoon Kristo mula sa kamatayan. Pero ito siya ngayon, sa chapter 21 ng John, sabi diyan, verse 15, 16, 17, nanguli na siya ng, mangingisda ako, bumalik siya sa dating kalagayan niya na isang pangkaraniwang mangingisda. Iniwan niya yung bahagi ng kahalaga ng kanyang ministeryo na dapat magkaroon siya ng patutuo ng buhay ng Panginoon. Namatay na pero muling bumangon. Ngayon ang nangyari ngayon, wala. Nandun siya, bumalik siya sa dagat, pero ano nangyari? Magdamag, wala siyang huli. You see? Wala. Kaya nung dumating ang Panginoon doon, meron ba kayong huli? Mga anak, meron ba kayong huli? Sabi niya, wala po. Kasi hulog niyo sa bandang kanan. Nung batakin nila, hindi na nila mabatak. Then, ang sabi ng Panginoon, magsipirinin na kayo at kumain. Kasi mga gutom, mag-almusal. Ganyan. Nung kumakain na sila, sabi ng Panginoon, Pedro, iniibig babaga ako? Hindi yan. Verse 15. Sinabi niya, Pedro, iniibig babaga ako? Opo, Panginoon, ang tugon niya. Sabi niya ganyan. Then, sabi niya, inibig mo ba ako ng higit sa mga ito? You see? Yung lahat na mga yon na hinahanap ni Pedro, inibig mo baga ako ng higit sa mga ito? Sabi niya, 15, verse 15, 16, 17, 18 na yan. Okay? Then, ang sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. 3 times na tinanong niya si Pedro. Then, ang sabi niya, iniibig mo baga ako? Opo, Panginoon. Sabi niya ganyan. Then, sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. Pinatutuhanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yaong John 1 na yan. Okay, wag na muna. I-erase mo na lang. Wala na yan. John chapter 21, hindi 1. Okay? Now, desire. Motibo. Ano ang ating motibo? Alin at ano ang pinakamataas nating motibo? Mauna ang Diyos sa anumang antas ng ating mga buhay o yung mga nakakubling pagnanais ng ating mga buhay? Alam po ninyo, marami pong mga tao na okupado ang kanilang mga buhay at kaisipan sa letter C. Alam ba nyo yun? Okupado po ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga buhay at ang kanilang kalooban sa letter C. Ano yan? Number 1, cellphones. Hello, aminin natin hindi. Kasama sa pagtulog. Sa halip na matulog ka na, inistibor yung tulog mo. Sa halip na kakain ka na lang. Sa halip na isubo mo na lang.
cellphone pa rin. Sa halip na ipahinga mo na lang, cellphone pa rin. See? Computers. Ano pa? Camera. Credit card. Ano pa? Car. Sasakyan. Ito yung sinasabi ng preacher. Pag 10 taon, wala ka pa sasakyan, sasagasaan kita. Ha? Cash. Career. Crypto. Alam niyo yung crypto? Ang daming ano dyan. Ang dami kong ano dyan, Ang dami kong napakarami kong friend request. Puro pa mga foreigner. Mahigit 20 yan. Hindi ko tinatanggap. Kasi isa lang ang kanilang ang kalang layunin. No? Crypto. Crypto mining. Investment. Yan. No? Aalokin ka. Meron dito sa akin, ayaw ko nang basahin, haba lang mensahe ko Sabi diyan, ano ang trato ng buhay sa'yo? Sabi ko, fine, I'm blessed. Sabi ko sa kanya, pinagpala ako. Sabi niya, na ano mo na ba, na kumita ka ng 60,000 sa loob ng isang araw? Sabi ko, hindi yan ang plano ko sa buhay ko. Hindi yan ang plano ko. Sabi ko, interesado ako sa iyo sa sinasabi mo, pero hindi yan number 1 sa buhay ko. See? Andyan yan sa cellphone ko. Hindi yan number 1 sa buhay ko. Sabi niya, marami pa siyang sinabi. Sabi niya, chikisyo, kawawa ako. Hindi ko na siya pinansin. Nagbigay na lang ako sa kanya. Iyan ang pagkaunawa mo at never na maunawaan mo rin ako sa punto ko. Sabi ko sa kanya. Okay. Nakaligtaan nila yung pinakamalagang si Kristo. Yan. Comfort investment. Kaya maraming naluloko dyan. Tataya ng mga ang iba nangungutang para lang may mailagay sa bahagi ng pangangailangan yan para sila magkaroon. Pero hindi nila alam. Pakakagatin lang sila nung una. Pangalawa, hindi na nila makita kung asa na. Hindi na nila maapuhap. Ganyan yan. Na po. Yung na yan. Ang tawag yan. Comfort investment na yan. Crypto mining. Na po. Maraming scam po dyan. Kalimutan si Kristo. Ano po? Now, ang Diyos po, salita lang. Isip lang. Hindi niya kinakailangan ikumpas pa ang kanyang mga kamay para magawa niya ang mga bagay na para sa iyo. No? Kung naka-align ang buhay mo sa Kanya. See? Unang-una yan, naka-align. Kinakailangan naka-align ang buhay po natin. Kung naka-align ang buhay po natin sa Kanya, ano po, kalooban, isip, ano po, puso, ano po. Kaya nga sinasabi diyan, i-align niyo ang inyong katawan kasi nandyan lahat Okay? Bilang haing buhay. Ang sabi diyan. Ang sabi diyan sa Mark chapter 11, verse 22, sumagot ang Panginoon, pag naka-align ang buhay mo, see, andyan ang sabi diyan, sumagot si Jesus, manalig ka sa Diyos. See? Yan po yung number 1. Ano po? Huwag mong pagtiwalaan yung mga bagay na kung ano-ano. Ano po? Na maglalayo sa iyo, sa iyong relasyon sa Panginoon. Sabi diyan, kasi sa pananalig, napapaloob po ang maraming mahalagang mga bagay. Confidence, pagtitiwala. Trust, pareho ba yan? Confidence at saka trust? Pareho yung pagtitiwala? Hindi. Confidence ay, confidence ka. Confidence ka. At yung trust, pagtitiwala. Di ba? Itong mga nag-aaral na to, hindi yan. Ha? Reliance. Anong ibig sabihin ng reliance? To rely. Sandig mo. Pagod na ako. To rely. Ito. Ano po? Yun pa, ano dyan? Trustworthiness. Ayan. Precision at assurance. Katiyakan. See? Yan po yan. Katiyakan na ang buhay mo na mula sa hininga ng Diyos. Yan. No? Dapat natin ipagmalaki yan. Taglay natin yung buhay.
yung espiritu, yung kaluluwa, nandyan. Yung buhay na ito, yung buhay na para sa Diyos. Malaki. See? Hindi lang isang buhay na tinutukoy dyan. Lahat. Ano po? Genesis chapter 2 verse 7. Ang sabi dyan? Wala dyan. Genesis chapter 2 verse 7. At hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ng tao at ito'y nagkaroon ng kaluluwang may buhay. You see? Hanggang sa huling... Tama ba yan? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong nang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaganda. Hanggang sa huling sandali ng hininga ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Para sa atin, sa iyo, sa bawat isa. Ano po? John chapter 19 verse 30. Yan ang huling hininga. It is finished. Nasa iyo na yung buhay. Naipagkaloob na sa iyo ang buhay. Walang kulang na sinagawa ng Diyos ang bahagi ng buhay na ito hanggang sa hininga ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Now, yung katawan po natin, templo ng Diyos. Higit na mahalaga sa anumang saplot ng ating katawan. Okay? Alam mo, may mga taong ikinukubli nila yung kanilang mga kasiraan, pagkawasak ng kanilang pagkatao, sa mga burluloy sa katawan, sa mga bagay na mga kasuotan. Na po, kaya may tinagurian diyan itong, hindi ko alam kung sino ang presidente, mga hoodlums in uniform. Hindi lang yan, pati mga nakaupo sa itaas. See? Natatago ang mga bagay na kanilang mga kasuotan, yung karumihan ng kanilang mga sarili. Okay. Mas concerned ang Diyos sa isang buhay na hain. Buhay na pinagkakalob natin sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, that you present your body, katawan, a holy sacrifice. See? Kung saan ang katapatang kinikilalang pagsamba ng Diyos. Bakit katawan? Andun ang ating isip, andun ang ating puso, andun ang ating kalooban. Andun ang lahat ng ating mga pagnanais. See? Ibigay mo sa Panginoon. See? Now, ang sabi ng Panginoon Kristo mismo, higit kang mataas kisa anumang hayop, sa maya, sa mga ibon, dahil hindi ka ginawa sa larawan ng unggoy, kundi sa larawan ng Diyos. Ha? Doon ka nagmula. Doon tayo nagmula. Then, Mark chapter 11, verse 23, yung karugtong kanina ng 22, yung sabi diyan, tandaan ninyo, kung sabihin niyo naman sa bundok na ito, na umalis ka riyan. Kung kayo nanampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Isipin ninyo, kaya ba? Kaya ba? Ano ba? Ito'y mangyayari. Ito'y gagawin ng Diyos. Hello? Ang Diyos ang magsasagawa batay sa alignment ng iyong pananampalataya. Fluorescent bulb. Mahaba. Kahit anong power, voltahe, pag hindi naka-align yan, hindi yan sisindi. See? Pag pinihit-pihit mo siyang ganyan, pag tumatama siya bahagya, tapos mamamatay. See? Hindi siya naka-align. Pero pagka naka-align, sisindi po yan. Ganyan po ang pananampalataya ng isang tao para sa Diyos. Authority and victorious life, ano po, na ng ating pananampalataya ay hindi lamang isang superstitious exercises. Ano yun?
superstitious exercise. Yung bang may mga taong pag tinignan mo, makadiyos, no? Pag laging, praise the Lord. See? Hallelujah. See? May mga ganyan na dito lang. See? Pero pagdating sa kanang pananampalataya, makikita mo, nandun po yung bawat bahagi, punong-puno sila ng mga kabigatan, punong-puno sila ng mga alalahanin sa buhay, punong-puno sila ng mga, see? Mga taong bukang bibig lang po sa bahagi ng mga para lang yan ang tinatawag na superstitious exercises, no? Exercise. Na yung ating mga bibig nagsasabi ng mayroon tayong pananampalataya, pero ang ating mga puso, ang ating mga buhay ay punong-puno ng mga doubts, mga alinlangan, katatakutan, na po. Ngariyan po yan. Na po. Saklaw ng pagkaaburido, na po, pagkabahala, pagkabalisa sa maraming alalahanin sa buhay. Alam ba ninyo na mga pangamba at katatakutan, malaking yan, magnanakaw yan ng ating pananampalataya. Magnanakaw ng kapayapaan. Nagtatanim ng pagdududa at nasasadlak sa pagdurusa. Kaya hindi ka makatulog. See? Stress. Ano pa? Marami pa. Pressured. Depressed. Andiyan na yan. Kakasama na yan. Hindi po tayo nabubuhay dito para sarilinin po natin ang diskarte na po sa mundo. Na po? Sa pagpapatakbo ng ating mga buhay. Kailangan po natin ang solid ng pananampalataya sa bahagi ng gagawin at paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Yan po ang pinakamalaga. Kalimitan po, pagka nagplano ang tao, tapos na ang ilang taon. Tapos na yung ilang buwan. Tapos na yung kinabukasan. Ganyan ang tao. Pero never, minsan, na po, nilalagay niya, hindi niya nilalagay sa kamay ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Kaya Luke chapter kanina sa ating Sunday school, yung Luke chapter 12, no? Luke chapter 12, verse 16 to pataas. Hindi yan. Yung isang mayaman, di ba? Isang mayaman. Kaya kung inyong papansinin yan, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang aking gagawin? Kausap niya kanyang sarili, ano ang aking gagawin? Kaya pag binilang niyo dyan, akin, ko, ako, puro yan kanya. No po, walang nasabit na iba, puro kanya. Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. You see? Ano pa? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Puro kanyang sarili. No? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. You see? May nasabit bang iba? Sarili niya, lahat. Dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo ng gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. See? Ano po? Yan po ang pinakamalaking bahagi. Nibuhay po natin, di natin kayang dagdagan ng isang araw. Ano po? Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin sa kinabukasan o sa mundong ibabaw. Ano po? Dahil hindi po tayo may tangan-tangan ng ating mga buhay. Alam ba ng mga taga, Ginsaugon?
Ginsaugon, nauus-us sa kanila yung bundok, at tatakip sa kanila ng buong kabayanan nila, no? Matatakban at matatabunan yung kanilang lugar. Kaya nawala sa mapa yan. Buong buo yan. Kayo mga nagtatrabaho sa Maynila, pag umuwi, hindi na nila may turo kung saan banda yung palengke, yung simbahan, kung saan na lahat. Puro na lupa. Natakpan na lahat. See? Alam ba nila na mangyayari? Hindi. Kung alam lang nila, 1 month pa lang, nagsilikas na sila. Walang nakakalam, maliban ang nasa itaas. Diba? Kaya hinikayat po tayo, naialayin po natin ang ating mga sarili doon sa itaas, sa paghahari ng Diyos. Ano po? Dahil siya lang nakakalam lahat ng ito. Psalms 37 verse 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So, maligaya po ba tayo sa relasyon natin sa Panginoon? Mayroon ba tayong kagalakan na nadarama sa ating kaugnayan para sa ating Panginoon? Matthew chapter 18, verse 20. Sabi diyan, sapagkat saan man mayroon 2 o 3 na nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Sino pong naniniwala dito? Kung saan yung 2 o 3 na nagkakatipon, nandun yung presensya ng Diyos. Ano po? Presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, sabi dyan, tuwing Miyerkules, tuwing Linggo, ano po? Andyan ang Panginoon. Ang problema, may pananabik ba tayo nakatagpuin ang ating Panginoong Diyos? Ano? Kaya karamihan, babatuhin natin siya ng mga kadahilanan. Di ba? Ng maraming kasi, ayan. Kasi, nako, kasi nasakit. Nasakit ang spinal ko. Kasi may UTI ako. Kasi ang dami. Kumikirot ang rayuma ko. Kasi marami nang kasi. See? Yan. Pero ano ba talagang sinasabi ng puso natin? Alam ng Diyos kung ano. Ano po? Wala tayong ganong kasabikan sa ating pakikipagtagpo sa Kanya. Sabi niya, hanapin mo ang Diyos. Kaya kapag may dumating na problema, apektado po tayo. Hindi po ba? Ang dami dyan. Para sa akin, ano po, sabi nga ng ang pinag-uusapan po dito ay ang iyong pananampalataya. Yung ating pananampalataya. Yung ating pag-aalain doon sa itaas. Pag ito'y naka-align, tutugon po ang Diyos sa mga bagay na kuminsan kahit hindi natin kailangan. Hindi natin ninasaan, makikita po natin, nakikilos ang Diyos. Kasi naka-align ka. Ano ba? May kasabihan po kalabaw lang, ano ba yun? Ang tumatanda. Hindi po ba? Tama ba yun? Sa akin, totoo yun. Kalabaw lang ang tumatanda. Kasi, pag humarap ako sa salamin, may konti na lang yung itim. Puro na puti. No? Lamang lang kapatid na seryo. Lamang ka lang. Yan. Kaya nga, sabi ko, pag tumalungko ako, kaya hindi na ako nakakaupo, nauupo lang tatalong ko. Hindi na ako makatayo. So, yan. Pag nakikita ko kayong gumagawa, iniisip ko, kaya ko pa rin yan. Pero, magagawa ko, kaya lang, pagdating ng gabi, ang dami ng aray. Marami nang nangyayari. Hindi po ba? Kaya ako minsan, malimit. Galit na galit yung aking may bahay. Siguro sa isip niya, ano bang gusto mong patunayan? No? No. Pero isang bagay yan, ang totoo, sa kabila po ng aking edad, sa kabila ng aking mga kapansanan, ano po?
sa isipan ko at sa puso, lalo na sa aking kalooban, bata pa ako. Bata pa ako. Yung aking pakiramdam, kung hindi mo lang papansinin yung mga dinaramdam mo sa katawan, isip ko lang, kalooban ko. By 25 anyos pa lang ako, hanggang 30. 25, 30. Ha? Hindi ba? Alam po nyo, hindi ko binibilang yung numero. Yan. Hindi ko binibilang yung numero ng aking mga edad. Ha? Ang binibilang ko, yung panghahawakan, pangangasiwa ng Diyos sa numero ng aking mga edad. Nakukuha po ba ninyo? Ha? Kasi kung titingnan ko lang sarili ko, ba hindi na ako pwedeng maglingkod. Papahinga na lang ako. See? Pero, alam ko na may Diyos na nanghahawakan ng aking mga edad. At alam ko na hindi pa ako mamamatay. Tatagal pa ang buhay ko para may paglingkod sa Kanya. Yun ang pananampalataya. Nakukuha po ba ninyo? Yun ang pananampalataya. Kasi, katunayan, magdamag, wala pa akong tulog. Pero nandito ako ngayon. Bakit? Kinakailangan ko na may pahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi, bata pa ako. Ang dami dyan eh. Ano ito? FBS. Alam mo yung FBS? Hindi nyo alam. Sino ang umawak ng cellphone? Pakitaas. Dapat alam nyo ang FBS. Sino? Kita nyo, ayun ang magsitaas. Sino ang umawak ng cellphone? Pakitaas ang kamay. Walang cellphone ito mga to. Ikaw talaga, kahit hindi ka na magtaas ang kamay, talagang kabisado kita. Ha? Okay? Okay. Ito, yung FBS, Facebook, swapping. Alam ba yung swapping? Abay, kagaganda ninyo pag sinwap nyo yung mukha ninyo. Ha? Abay, kung ako binata, liligawan ko kayo. Pag nakita ko, kagaganda kasi sexy nito. Alam ba niyo yun? Yung, pagka nakita ko, sabi ko, ang gaganda talaga nito ng mga to, nung bata pa. No? Yung isa swap natin, hindi masama yun. Blessing yun, ay papakita mo kung gaano ka eh. Di ba? Blessing yun. Ay, ganito pala ito nung dalaga pa. Bakit yung mga anak niya, hindi niya kasing ganda? Blessing. Di ba ba? Ayun nga. Okay. Alam po ninyo, mahirap po na ibalik po natin yung bahagi ng ating mga edad. 78, na ibabalik ko sa 25, babalik ko sa 30, mahirap na po. May babalik po yon. Na po? Yung kahirapan, mga problema, na po? Yung mga kabalisahan na nagaganap sa ating mga buhay, mga alalahanin sa buhay, kasama na po ito. Kasing tanda ni Adan. See? Andiyan na po yan. Ang pinakamalaga na lang po, pwede nating mapalayas yung lahat ng ito ng ating mga kasakitan, no? Kapag pinalitan ng Diyos ng kapayapaan ang iyong buhay. Lahat ng ito mawawala. Okay? Nakita niyo si Pastor James? Okay? Despite ng kanyang dinaranas, despite ng kanyang mga kasakitan, halos binabawi na lang kanyang, pero nandun ang kanyang kagalakan. Alam na niya, mamamatay siya. Alam niya. Pero nandun ang bahagi ng katotohanan na yung kanyang dinaranas. Hindi makapag-iwalay sa kanyang relasyon sa Diyos. Sige po. Yan po. Now, pero tayo, minsan, dami nating
Kaya sinasabi ko, dami natin dinaramdam, dami natin lumalabas yung lahat ng mga ating mga karamdaman sa physical. Na nagiging dahilan ng bahagi ng ating mga hadlang sa bahagi ng ating mga paglilingkod. Di ba? Why? Kapag inilagay mo ang iyong pakiramdam, no? Tandaan natin mga minamahal, dito ako magtatapos. Magkaibang pakiramdam sa pananampalataya. Okay. Doon sa krus, makikita nyo, may dalawa yan. Pakiramdam at pananampalataya sa krus ng ating Panginoon Kristo. Yung isa doon, ginamit niya yung kanyang pakiramdam. Ha? Anong sabi ng isa? Kung ikaw ang Kristo, bakit hindi ka bumaba sa iyong krus? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Pakiramdam yon. No? Yung kanyang hirap na naranasan, kailangan niyang mailigtas siya sa kanyang kalagayan doon. Pero ano sabi ng isa? Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Yun ang pananampalataya. Kaya hindi po natin pwede na ilagay ang ating pakiramdam sa ating mga sarili, ano po, sa bahagi ng pananampalataya. Magkahiwalay po yun. Ha? Kaya makikita ninyo dito, against na against ako. Bakit? Mag-uumang ka dyan, uunat-unat ka na mga kamay mo dyan, para lang makuha mo yung pakiramdam. Hiwalay yan sa pananampalataya. Kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo, ano namin niya, I am crucified with Christ. Sapat yun. Kung nabubuhay ako ngayon, nabubuhay ako sa pananampalataya, hindi sa pakiramdam. Nakukuha po ba natin? Ha? Magkahiwalay po yun. Kaya kuminsan, sarili natin, naku, sumusumpong yung UTI ko, sumusumpong yung rayuma ko, sumusumpong ano. Pag ginamit mong physical mo, pues, 1/4 na lang ang Diyos na matitira sa buhay mo. Hello? Maraming ganito. Marami po. Marami po. Kaya mapupunta na lang doon ang ating atensyon sa mga bagay na ating dinarandam, ating nakikita. Wala eh. Di ba? Walang isasaing, walang kita, walang laman ng bulsa. You see? Yun ang iyong pakiramdam. See? Hindi mo na ilalagay sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hello, mga minamahal. Puri ng Panginoon. Meron tayong ganyan. Mas napakalaki po ng ating Diyos kaysa ating mga kakulangan. Mas napakalaki ng ating Diyos sa ating mga dinaramdam, sa ating mga problema, sa ating mga kabalisahan. Ano? Ang tanging kailangan lang po natin, unahin nating magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ano po? At ipagkakalab ng Diyos ang mga bagay na pangangailangan mo, higit pa sa ninanais mo at inaasahan. Alam po niyo, mga minamahal, alam din ninyo may mga taong well-educated, na po, pero hindi masaya sa buhay. May mga mayayaman, pero nakakaranas ng matinding kalungkutan. May mga matatalino, pero dumarating ang panahon sa kanila, depressed sila. May mga magaganda, pero dumarating sa kanila na rejected sila sa buhay. You see? Bakit? Kasi kapag hindi nauna ang Diyos, kapag wala ang Diyos sa kanilang mga buhay, ano po? Lahat ng yan, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, purihin ka Diyos sa iyong mga salita.
Pagpalain mo po ito. Paintulot mo, Diyos, na yung video na to, marami ang makinabang. Paintulot mo po ng yung mga katotohanan. Makita nila, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Makita nila ang kanilang sarili sa mga bagay, o Diyos, na kahungkagan. At tituwid mo po kami sa bahagi, Diyos, ang aming mga pagkakamali. Tinatasin mo lahat sa kapurihan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.